Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay mula sa utak at bibig ng mga panauhin at host lamang, kahit madulas pa sila. Hindi ito pananaw ng himpilan at pamunuan ng network dahil wapakel sila. Ang programang ito ay inihahatid sa inyo ng Badass Studios Incorporated at PRTV Prime Media. Mahaba ito ha. Ang dami nila eh. Ito ang programang laging una sa issue at balita. Kwentuhang kanto, lapagan ng komentaryo, masaya, banayad, walang bayad. Ito ang 4 Alas kasama ang 4 na news kupero. Michael Fahatin, Alan Herman, Professor Guido David at Secretary Ronald Llamas. Sila ang 4 Alas. Kumakasa, rumaratsyada, bumibira, 4 Alas. Tuwing Sabado ng hapon, dito lamang sa PRTV Prime Media at DZMM Radyo Patrol sa East 30. Magandang tanghali sa inyo lahat. Ito po ang 4 Alas. Siyempre, ako po si Michael Bahati ng inyong Ace of Hearts. Magpakilala kayo, guys. Ronald, Ace of Spades, Ayan. no? Pinapala ko yung China sa Scarborough. Agad-agad, ha? Oo. At siyempre, meron kaming regular na ata ito na ating host, si Miss. Ang inyong pasabog. Yeah. Lovely Granada po. Magandang hapon. Wala po si Ace of Diamonds, Alan Herman. May nasikaso pa. Pero mamaya sasabihin namin sa iyo kung bakit siya wala. Pero bakit wala si Guido? Ha? Saan ba? Ba't dito? Kasama mo ba dito yun? Ha? Ang tagal na nawawala na. Yun Baka nga eh. dito. Ha? Puro kasi Facebook Live eh. Ha? Parang hindi na natin ma-reach. Oo, lumaki na ang ulo. Oo, lumaki na ang ulo. Lumiit yung kwelyo kasi lumaki yung ulo, di ba? Oh, at least may lumalaki sa kanya. Nasaan na ba si Guido? Ha? Oo. Ayan. Uy, ayun! Uy! O ayan. What's happening? What's happening again? What's I am wrong? bloodied and bearded, Bearded. but unbound. Unbound. Nasaan na yung laptop mo? Oh, ikaw pala si Invictus ah. Oh. Nasaan na yung laptop mo? Sa kaka-Facebook Live mo? Yun, siyempre, siyempre pag nagla-live tayo, may Zoom app naman yung Zoom ba? Oo. Talo mo pa yung yung lagi kong binabanata na online seller. Ay, sino yan kaya, Sex? Sino kaya? Oh. I wonder who. Sinong bumato sa'yo ng laptop? Oh. Ito ba yung cameraman na hinahanap ng isang senador na may source daw? Oo, yan yun. Nasaan yung original? Nasa, ay, Yung original, nasaan? Oh. ako, saan nga ba yung original? Original na ano ko, na datos ko dyan. Yung mga DVD ko, hindi original. Nako, Sek. Is Yung that original. self-incrimination? Baka pina-photocopy pa. Yan na. Kasi sa mga naghahanap kung yan sino yung cameraman, andito lang pala sa studio namin. Diyan yung lang, cameraman. sa studio. Hindi tayo fake news. Pero talaga nagkakamera. Parang napanood kita dun sa Netflix ng isang araw eh. The Curse of the Mummy. Yun! Curse of the Mummy. Sorry. Actually, nagulat sa iyo yung ating bigating guest Ay, ngayon. sorry naman. Yes. Sorry Sabi naman, niya, bigating guest. ang pagkakilala sa iyo, isang respetadong mathematician. Okay naman. Pero nung nakita ka, parang gusto ko accountant eh. Ay, Na kanina eh. Respetado. Respetado. oo naman. Di ba, Sek? Oo. Ano ba credentials mo? Yun. Ha? Ano ba credentials mo para maging respetado? Oo. Ha? Ikaw ba ay taga-UP? Oo. Oo naman. University of Professors. Ayun. University of Professor. University of Diliman. Ay, dili man! Dili man! Parang gano'n naman talaga eh. Hindi naman. Anak, nagiging kasing corny mo na si Guido. Mag-ayos ka, anak. At least hindi kasing corny mo. Ano yung nasa baba mo? Ano yung nasa baba mo? Alin? Alin nga? So, Backpack pala yun. Backpack yun. Backpack pala. But, ayun. Bakit ba may benta ka sa ulo? Kasi nga, ano eh. Well, I'm bloodied. Ano? I'm bloodied but unbound. Then
unbow. Kaso napabaw. Pag si Lovely nag-bow, patay siya. Hindi lang ako pwede mag-bow. Kasi napabaw na ako ni Maki kanina eh. Oh my God. Anyway, Ace of Clubs, Yeah. sorry. Matagal tayong nawala. Pero last week, I had you know, What? What? the honor to witness the graduation sa University of the Philippines. Tanggalin natin. Whoa. Para ano na tayo. Ibalik mo, Prof, para mas maganda yung sura mo ng... Min na min yung itsura mo, may balbas ka. I had Parang yung isang senador na nakita ko lang araw. Nako, sino kaya yun, sir? Kwan siya, di ba? Very... Haggard na eh. Very, oo. Haggard na. I had the honor to witness the speech of si Mayor Joy Belmonte. Wow. Very unapologetic and fearless. Ay, kasama ko siya bukas. Ay, wow. Unveiling ng the ano, West sir? Philippine Sea statue sa Quezon Memorial Circle. Yeah. Ano oras yun, Bukas Sek? ng umaga. Para kung may gusto mag-attend. Alas 9. Ayan. Dun sa Bell something. Ganun. Yan, t-shirt ni Lovely. Yes, yan. Yun. Oo. West Philippine Sea. Ating ito. Sumakay sa jet ski yan. Oo. Ako, ang t-shirt ko naman ito. Ano ba to? Ano yan? Team Pinas. Pinas. Oo. Team Pinas. Team Pinas. Saka 4 alas. 4 alas. 4 Nandun alas. si Mayor Joy Belmonte, nandun si Justice Carpio, Congressman Chel Jokno, etc. At si Honorable Ronald Of Liam. course. The one and only. Walang ho ko doon, singit. Oo. Maganda yun. Yung mga mangingisda, may dala ng bandera ng Pilipinas, statua. Tapos parangal sa ating mga frontliners. Philippines. Siyempre, kasi may palibago na naman issue eh. Bukod sa West Philippine Sea, may inaangkin na naman itong... Ano yun, Batanes? Oh, may ganun eh. Yes, Oh. oo. Kala ko probinsya natin yung Batanes. Talaga, no? Siyempre, anong kala mo? Ay, hindi na ba? Totoo. Naku na yata eh. Baka yung isang senador dyan, sabihin, ibigay na yan. Yeah, yung mga Nako, ganyan. Ayan, no? sino kayo magpapamigay ng Batanes? Buti na lang nakulong na yun. Iba talaga. Pakiusap, huwag kayong magbabanggit ng mga pangalan. Dahil meron tayong guest. Yeah. Kailangan natin. Ang tabayan ko, siyempre, nakita niyo siguro sa aming mga teachers kung sino itong mabigat. Nako, mabigat talaga. Oo, mabigat. Pakisig. Very respectable. Oo. Sabi Kaya nga nung nakita ka niya kanina, parang hiya ako para sa 4 alas eh. Hindi katulad natin. Muntik na umuwi. Muntik na umuwi. Tamang show ba to? Ano ba itong napasukan ko na show na ito? Sabi ng ating buting senador, Sabi, nasa tamang lugar ba ako? 4 alas ba to o ano ba to? Sabi, 4 balbas. 4. Pagsimula na nga tayo ng jokes natin, Sek, ikaw muna. Oo. Ano? Ano ang paboritong Google ni I-google. I-Google. ni Alan Peter Cayetano? Ano? Ano yan? Ano? Alan Peter Cayetano. Ay! Ginugol ang sarili. Bakit nahihirapan ang AI kay Robin? Bakit? Nahirapan ba? Nahihirapan. Oo, talaga. Kasi pag hinihingan siya ng prompt, emoticon ang tinatype niya. Teka lang. Parang natawa si Labi. Anong unang ginagawa ni Senator Alan kapag nag-post siya? Ano? Eh di, syempre, nilalike niya agad ang post niya. Oo, gano'n. Parang ikaw Ay, ako rin. Nakita ko ikaw. Oh, nakita mo, linalike ko lahat ng nagko-comment sa 4. Pero pag nag-post ka, ikaw una nakikita ko nagla-like sa post mo eh. Grabe ka Balita naman. ko. Ako hindi ko Balita ko. kayang gawin yun eh. Mababa self-esteem ko eh. Balita ko, binato raw ni Aimee ang cellphone niya. Binato? Talaga? Bakit? Ayaw gumana ng face ID niya. Anak mo talaga. Tawa lang eh. Sek, delegado. Delikado tayo. Uso na ngayon ang legal terms sa impeachment. Siyempre, dahil ang ating guest talagang sa mga bating na bating eh. Mag-joke nga tayo ng mga terminong ginagamit nila. Sige, ikaw muna, Sek. Kung sinabi ni Aimee, Ayan. concerned lang siya sa kapatid niyang si BBM, kaya niya binabanatan. Ano ang sagot ni Sandro? Ano? Argumentative. Uy, nga no. Hindi daw yan galawan ng tunay na kapatid. Oo nga. May sot yan eh. Do you understand what you just said, sir? Oh, yes, sir. Oh. Can I I'm object asking, to that, sir. Your Honor, please? I'm asking, sir. It makes sense, Your Honor. Argumentative counsel. Move on. Oh, argumentative. Are you sure, sir? Sige, alam niyo ba ibig sabihin ng argumentative? Ang argumentative ay nakikipagtalo ka sa magkaiba ninyong pinaniniwalaan. May ganun. Talaga? Yun ba yung ibig sabihin nun? Oo.
Di ba? Are you sure? Parang 4 alas. Wala tayong pinagkakasunduan dito. Wala tayo nagbabakbakan. Ano lang yun? Palagi sinasabi doon ni Senators Alan at Pia, na ginagawa lang nilang ginagawa nila, hindi para sa sarili nila. Ano sagot dito ni Lino Cayetano? Ay, kapatid, ano? Ano? Kilala niyo yun? Usap ko lang kanina umaga. Usap ko lang kanina umaga si Siya Lino. ang PTV manager ata. Sabi niya, I object! Uy! Tama na kuya! Tama na te! Parang galit ka. Tama na, te. Tama na te! Si Pia yun. Ano pa nga pinapahiwatig mo? Objection, Your Honor. My objection. Objection, Your Honor. Objection, Your Honor. Objection, Your Honor. Well, I'm not yet done. I object! Ang objection naman ay tinututuloy Uy, mo. para ko, Okta, binilang ko gano'ng karami. 48 48 Wow. in one sitting. No? in one city. Binilang ko. Kala ko sec 49. Ha? 48. Eh, sige, pag-awayan natin. Argumentative. Argumentative! Tinitutulan mo ang isang pahayag dahil may nakikita kang mali. Yun ang I object. Di ba? Ano ang simpleng paliwanag ng overruled at sustained kapag ikaw ay may asawa? Ano? Simple to para maintindihan ng lahat. Overruled, sustained, di Wala ba? akong asawa, so hindi ko gets it. Okay, sayang wala si Alan din. Sayang wala si Alan. Pero ikakasal ka na, malapit na. Tatawag na. Ang overruled, sinasabi ni Mrs. kapag may objection si Mr. Okay? Ang sustained naman, ang sinasabi ni Mr. kapag may objection si Mrs. Yun. Diba? Parang speaking from experience. Objection, Your Honor. Leading. Your Honor, he's not on direct. He's Overruled. Witness may answer. Ay, ikaw, lovely. Ang motion at move, saan ginagamit? Ay, motion at move. Motion at move. Saan? Well, si Senator JV, malinaw ang paliwanag. Pag walang motion, hindi gagalaw. Kaya si Robin, napilitang mag-move. Paliwanag natin sa video na to para hindi nila alam yung sinasabi mo. Hindi nga eh. Wala daw video. Okay. Walang video, walang Ano, sa I move. Oo, yun. Sinabi natin, yung mga kalokohang pinagsasabi natin dito, walang kinalaman yung ating guest, ha? Walang kinalaman yung ating guest, walang kinalaman ang ating station. Siyempre naman. Walang kinalaman lahat. Siyempre, kaya nga, mamaya pa natin siya paupuin. Sige. Nabash si Robin ukol sa pahayag nito kung sino ang kumuha ng original na live streaming. Pero may 2 tao ang sumuporta sa kanya. Uy, sino? E di si Bibi Gandang Hari at si Bibi Gandang Hari. Roque. Hindi po naibigay yung original copy nung sinagawang interview kay Vice President Sara Duterte. Yung original po na kopya kung sino po yung nag-record. Wala po kayong affidavit? Meron po ba kayong affidavit na nakuha nyo? Yung mismong nag-record po kay Inday sa Vice President. Nakausap nyo po ba? Yung raw file po. Kasi napakahalaga po nun. Kasi doon po natin malalaman kung original ba o hindi. The video itself, sir, is publicly available. That's why I performed the recording, sir. Haba nun. Yun, oo nga. Parang pareho kayo ng suot ni... Yung ba yung ginagaya mo kanina? I object. Misleading. Leading. Sabi ni Hari, siya yung gumawa eh. Siya at hindi yung NBI agent. Pwedeng mag-authenticate ng video. Dahil siya ang nag-share nito sa FB. Actually, kailangan mo rin i-authenticate sa Kailan ko ba Hari Roque. i-authenticate? Ay, si Harry Roque. Kailangan mo i-authenticate. Kala ko yung video yung... Kaya wala akong nais pa iwatin. Kakaiba ka talaga, Prof. Baka mapahamak talaga. Pag kayo na mispronounce niyo yung authenticate, ako, Bisaya pa naman ako. Ano yung sabihin? Authenticate. Hello sa mga authenticate. Sige na, bakit gigil? May mga Bisaya tumatawa rin. Sorry Bakit gigil si Robin na malaman kung sino ang kumuha ng video sa live stream? Gigil na gigil nga siya. Bakit? Bakit? Kasi, nakunan din dati, sa live stream ng misis niya ang patintin, ang kanyang patintin ng
walang paalam. Ay, napanood ko yun. Napanood ko rin yun, Sek. Napanood ko rin. Laki nga eh. Uy, laki ng puso. Laki ng puso. Laki ng puso. Laki ng puso ni ano. Parang bumaba yung self-esteem mo. Idol Idol. Magayos ka. Magayos ka, Prof. Head ka ng isang survey firm. So ano ito, bigyan doon ng pangalawang pagkakataon, Senator Marcoleta. Tungkol sa mga inamin niya on air, kaya siya nakasuhan. Second chance, ha? Second chances. Second chance, ha? Anong second chance niya? Kasi gusto daw niya ulit tumestigo para sa sarili niya. Sabi nga ni Mocha Uson dati, I invoke my right against self-discrimination. Nga naman. Gusto Mas mag-self-discriminate. matalino raw si Amy kaysa sa kanyang kapatid na si BBM. Bakit? Mas matalas daw siya kahit saang anggulo mo tignan. Yan na nga. Very weighty. Very weighty. Self-incrimination ni Lovely. Ang lakas ng loob eh. Nung ako, di ba? Siyempre, ako lang may karapatan gumanon. Okay lang sa'yo mag-self-discrimination. Humiling si Cayetano na padaluhin dapat si Marcoleta at Jinggoy sa impeachment trial. Pero may nakalimutan siya. Ano? Nakalimutan niyang hilingin na dumalo din si Bato. Selective justice yun, Diba? Parang ganun eh. Ikaw. Nag-Google Translate si Robin English to Filipino. Natuwa siya. Nakakatuwa naman. Pagkatapos, ginugol niya ang sarili niyang pangalan. Nakakatuwa rin. Ano nakita niya? Ano nakita niya? Magaling daw pala siyang artista. Uy! Pero mas magaling pala siya na komedyante. Actually, tinitiis lang niya tayo, di ba? Sabi niya. Guess kaya natin siya. Pwede. Makapag-joke type tayo. Siyempre, kaya ikaw na. Pinagtatanggol ng doktor. Akala ko may shot. Ipinagtatanggol ng doktor si Robin matapos itong mabash. Wala raw siyang problema sa pag-iisip matapos magpa-MRI. Oh, anong resulta ng brain scan? Well, negatibo ang MRI. Buti naman. There's nothing right and there's nothing left. Sobra ka. Walang right, walang left. See what you did there, Lovely. Bukod daw sa anti-dynasty bill, mas mahalaga pa raw na maipasa para maiwasan ang sigawan at iyakan sa Senado. Oo nga, oo. Magandang panukala. Ano panukala yan? Support natin to. Siyempre, ano yan? The anti-family drama bill. Oh, yeah. Maganda yan, maganda yan. I second the motion. Di mo ako kinakamusta eh. Ay. Oh, yan, yan. Shot ba yan? Hindi. Kasi sabi ni Ma'am Pia, if you don't like Alan, siguro naman you like me. Diba? We like Alan, di ba? We like Alan Herman. Di ba? Kahit wala Pero siya dito. eto, nagpa-press con daw si Sara, pero ilang linya lang ang sinabi at hindi tumanggap ng tanong. Anong Presscon ba yun? Presscon ba? Parang isa lang linya lang sinabi niya. Well, hindi. Nag-shout lang siya kay Amy na mag-ingat, yumuko. Di ba sabi niya unbowed? Oo nga pala. Unbowed. Tama. Pwede bang i-eject na itong katabi ko sa kanya? Natatabunan tayo eh. No? Guest lang yan. Guest lang yan. Guest lang yan, ha? Di pa ba natin papasok yung ating team guest? Si Senator Pia, di sang-ayon sa statement ni VP Sara tungkol sa impeachment. Bakit naman? Ayaw niya Seryoso tayo, no? Serious to eh. Ayaw niya maging unbound. Ayaw niyang tumingala at gusto niyang magpalagay ng TV sa harap niya. Yan. Sige. If it's possible, Mr. President, if our secretariat can install a monitor here because magkaka-stiff neck na po ako watching this. And it really doesn't look nice that I'm slouched there looking this way. So, and then this one here is a little bit, not for videos, but for the copies of affidavit, it's quite difficult. So if they can put one here, the others want another, but I can speak for those in the front row we would like to request. Thank you.
Yan po ang mga kaganapan kung hindi nyo nakita sa Senado nitong mga nakaraang araw. Pero siyempre mga jokes lang yan, di ba? Jokes lang yan, At jokes binigyan lang yan, natin kayo ng preview kung ano yung mga sinasabi nila. Pero siyempre, tayo yung magiging seryoso dahil sa ating pagbabalik, makikita nyo na at makakasama na natin ang Ating pinaka-pinuno. yes, pinaka-pinuno, ng Senado sa pagbabalik ng Quattro Alas! +6,000. Nagbabalik ang Quattro Alas. Ilan ba ang live viewers natin ngayon, Doc? Mga 6,000 plus na, 6,500. Siyempre, may inaabangan siguro yung mga yan, no? Nako. Ito na. Anong naku? Nako, ito na. Ito yung inaabangan nila. Oh. 7,000 na. 7,000 na, okay. Delayed yung aking Hindi na natin internet. papatagalin dahil ang inaabangan nyo ay katabi na namin at magiging kaharap nyo na sa inyong mga telebisyon at social media. Sek! Itong nakaraang mga buwan, Yan. nakita natin yung weakening ng isa Yan. sa pinaka-importante nating institusyon, yung Senado. Yung crisis sa Senado nitong mga nakaraang buwan was unprecedented. For the first time, doble yung taas ng Kongreso sa approval rating sa Senado. No, hindi pa ako nakakitang ganun dito sa 40 years ko sa politics. No? Kaya for a while, parang Humpty Dumpty yung Senado. No? Mahirap nang ibalik. No, pero Yan. itong mga nakaraang araw, nakaraang linggo, ay parang biglang nagbago. Nahulasan tayo lahat. With the new leadership, dito sa survey ng mga institusyon natin, dito sa survey ng leader ng ating institusyon, executive, Kongreso, Supreme Court, yung bagong leader ng Senado, ay siya yung pinakamataas dito. At Ayon hindi sa naman survey. hindi ito credible ito, hindi ito survey ng Okta. No? Hindi ito survey ng Okta. Aray. Kaya pwedeng paniwalaan ito. Pwede, Diba? Kaya very phenomenal ito. In so short a time, na ibalik yung at least yung partial credibility ng Senado. Mula dun sa pagkaguho nito, nitong nakaraang mga linggo. Hindi ako sumisip-sip. Wala naman akong balak maging senador. No? Kaya... But it's empirical, Sek. Yes, Empirical. scientific yan, no? Hindi yan katulad ng mga pananaw ni Michael Pahati. Yan ay empirical data. Kaya without further ado, no, ay guest natin ang pinakamataas na naging guest natin, pinakamataas na leader ng ating bansa. Walang iba kundi si Senate President Win Gatchalian. In the House, Senator. Pasensya na, Senator, Senate President, doon sa mga kawalang-iyaan ng mga kasama ko lang. No? Nako. Naririnig ko kayo kanina. Gusto ko na nga tumakas. Kasi lang mawawalan daw kayo ng guest. We don't blame you, Senator. Alam niyo, sabi ko nga kanina sa staff ko, nung mula naging Senate President ako, ang daming naninira, ang daming tumitira sa akin. Sigurado pagtapos din ng show, triple yung banat sa akin. Kaya nga sinimula ko sa disclaimer. Walang kinalaman yung Senate President dito. No? Ang may kinalaman lang dito ay si Alan Herman. At Ronald But thank you guys for inviting me. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Maraming salamat. Ako na una magtatanong, Sen. Kamusta ang Senado? Kamusta ang pananaw nyo sa pagbuong muli ng kredibilidad? Kasi sana nga maanggian nyo kami ng kredibilidad eh. Pero kamusta po ang Senado? Well, okay naman. At kahit na ang Senado ay binubuo ng 24 senators, ang pinaka-importante ngayon, yung institution gumagalaw. Yes. At nag-umpisa yung impeachment ng maayos, orderly, at tuloy-tuloy na yan. At of course, yung mga next activities namin, yung sa SONA,
at yung mga hearings na kailangan gawin dahil maraming hearings na nabinbin, especially mga bills. So tuloy-tuloy na yan at babalik na tayo sa normal na trabaho ng Senado. Actually, nung crisis sa leadership ng Senado, yung habulan sa hagdanan, yung barilan, no? Nga pala yung barilan, hintayin nyo, may susunod pa lang na tayo. Hindi ko na Sana wala na. Sana wala na. Hindi na sa loob ng Senado. Hindi, ibig sabihin, merong informasyon doon na hindi pa lumalabas. Baka lumabas next week. Yan. Ikatlo, yung mga drama, yung mga ganyan, talagang durog na durog yung Senado sa social media. Alam, minomonitor ko nun Pinagtatawanan, no? Pinagkagalitan. Saka Ronald, yung sa kausap ko yung mga business leaders, dahil nga ang Senate, ang pinakamataas na legislative body na ating bansa, kung merong ganitong instability, pati yung business community, ang feeling nila ay unstable ang bansa natin. At marami doon, hindi mamumuhunan dahil unstable. Yes, kausap ko nga maraming mga ambassador Parang ang attitude, anyari, no? Totoo yan. Anyari, no? Totoo, Ang dami, totoo. hindi ko na babanggitin yung ang mga ambassador, no? Pero very concerned sila. Anong i-report nila sa mga bansa nila? yan. Anong sasabihin nila sa mga possible investors nila? Kaya nga, unprecedented yung crisis. Pero unprecedented din yung nangyayari ngayon. Dahil biglang, naging seryo, kung papanoorin mo yung social media, mula dun sa ridicule, satire, katulad ng 4 alas, ngayon, biglang seryoso. Nagiging seryoso yung attitude. Yan, no? Of course, binabanatan pa rin yung mga magagaling doon. Pero nagbago yung attitude, halimbawa sa social media, na measuring stick natin lagi. At saka, sabi ko nga kanina, unprecedented na from double yung approval rating ng Kongreso. Ngayon, umangat uli. No? Umangat uli. Unprecedented yun. Ilang araw lang, bumalik yung ganong klaseng tiwala. At sana masustain. Sana masustain. Pinaka-importante, masustain. Susugan ko na po. Susugan ko yung tanong ni Sec. At yung binanggit nyo kanina kasi sabi mo, nag-alala ang business community, ang economy, ang ating mga negosyante. Kahit kami, mga kababayan mo, mga mamamayan, nag-alala po. Ano po yung mga konkreto ninyo na naisip at napag-usapan sa inyong mga kapwa-senador para ibalik po itong ganitong klase ng tiwala? Unang-una yung arrangement sa impeachment dahil alam naman natin politically charged to. Yung linilitis ay no less than our Vice President at mataas yung kanyang approval rating. So, ako, personally, ang gusto ko ay maayos yung pag-umpisa ng impeachment. At yung mga arrangement rin dapat maayos. At yun naman ang nangyari the first week. So, very critical yung starting point dahil yun ang magdidictate sa mga next few weeks. At ngayon, ang pinaghahandaan namin ngayon, yung mga bills na naiwan, meron kasing 50 na, yung tawag namin, LEDAC bills na naiwan, na kailangan matapos hopefully in the next 6 months to 1 year. At of course, yung budget. Pinaka-importanting piece of legislation in the next 5 months, yung budget. No? At ang budget kasi may time element before the end of the year, kailangan ma-approvehan yan. So ito yung mga bagay na binibigyan namin ng pansin. Medyo naiiba rin na Senate President yung inyong leadership ngayon. Dahil alam naman natin, for most of the time, yung leadership ng Senado ay polarized, no? For or against the administration, no? Pero hindi na rin naman linggit sa lahat na kayo as Senate President, kahit malinaw yung political position ninyo na bahagi ng majority, no? Ay kaibigan din kayo ni Vice President, no? Wala naman kayong pinag-awayan, no? Kaya meron kayong distinct role ngayon na para kayong fulcrum dito sa mga nagbubungguan ng mga political projects, no? So paano niyo minamanage yan? Yung ganyang klase, paano? Hindi ganun kadali yan. Hindi madali. Talagang tama ka, Ronald, in navigation, hindi madali. But tama ka rin, no? Marami sa mga members of the minority, mga personal na kaibigan natin. At ang focus naman natin ngayon ay mabalik sa trabaho ang Senado. At sa marami kong kausap, whether majority or minority, yun rin ang gusto nila na magtrabaho, gumawa ng mga batas, gumawa ng mga batas na makakatulong sa ating mga problema. So, in that sense, pare-pareho kami. Iba lang yung grupo o iba lang yung
political views namin, pero pareho naman ang gusto natin na magtrabaho. Yung institusyon. Institution. At of course, mag-function yung institution as a whole. Hindi katulad ng 4 alas, minawasak ang institusyon. Narinig ko yung tanong mo tungkol sa budget. Ano yung tanong mo sa budget? Kasi di ba si Senwin, nakitaan natin na kagalingan, nung hinimay-himay niya, Napaka-thorough eh. Parang Medyo matrabaho, pero matrabaho yun. Matrabaho talaga. Paano po mangyayari yung budget natin ngayon? Hindi matuloy sa dati. Kasi yun ang parang pinagsimulan po ng segalot ng... Tama ka doon, Michael. Talagang yun din yung isang bagay kung bakit rin tayo na kitaan na pwedeng maging Senate President dahil nga doon sa budget. At ang ating finance chair ngayon ay si Senator Ejercito. At ang kanyang commitment, ituloy yung transparency at mag-improve pa. No? Marami pa siyang mga ideas para mag-improve yung ating budget transparency. At makita ng taong bayan kung saan talaga linalagay yung kanilang binabayaran na pondo. Bawat sentimo. Ito po si Doc Guido, Yan. isa sa kanyang kakaunting credentials. Yan. Actually, nung pandemic, Ronald, binabasa ko every single day ang report ni Doc Guido. Ngayon, di ko nababasahin. Maliban sa magaling umarte. Panhuyan, mathematician. Musician, di ba? Magaling na mathematician. Nakita ko kayo mag-play ng music. Ay, nako. Yes, sir. Isa doon, di ko na binasa yung report niya. Pero naayos na yung buhok. Kaya, Doc, ano mong tanong mo? Yes, Senate President. So, yung mga bagay-bagay na ganito, sa tingin nyo, syempre, matutulungan yung Senate as a body na mag-improve yung trust and approval. Kasi ayon sa datos, talaga medyo bagsak nga yung datos. Pero of course, hindi nyo naman ginagawa itong trabaho nito para pataasin yung trust and approval, di ba? I mean, parang it's focus kaya sa trabaho lang. It's a bonus. It's a bonus, yes. Oo. Kasi it's yun yung feedback natin na para makita na you're doing the right thing, di ba? Pero ano ba yung sense nyo sa mga, sa Senate as a whole na we could move forward together? Sir? Of course, hindi ko rin kaya mag-isa, Doc, dahil the Senate President will only be as good as as its members and yung trabaho ng members. No? So, blessed naman ako na yung ating mga members. And again, like I said, majority, minority, gusto talaga nilang bumalik sa normal na pagtatrabaho. No? Marami akong kausap na mga members of the minority na gusto rin na pag-usapan na natin mga bills, pag-usapan na natin yung mga naiwan ng mga mahalagang mga panukalang batas. So, in that sense, same in direction natin. And ang public kasi may minimum expectation sa Senado, yung trabaho eh. So, we need to achieve that minimum expectation and then next done yung mga mag-focus tayo sa mga pressing problems ng bansa natin. Ano bang gusto niyong priority bills ngayon? No? Dahil doon sa crisis ng Senado, maraming nabinbin eh. Yes. Di ba? Yung freedom of information, yung dynasty, etc. Sa ngayon, ang hirap dahil meron kayong impeachment process. Yes, mahirap talaga. Sobrang hirap. Baka gusto marinig ng mamamayan. Paano nyo gagawin? Tama ka, Ronald. Talagang mahirap. In fact, kahapon kamiting ko yung legislative office ng Senado at tinitignan na namin in the next 6 months ano yung mga haharapin namin mga aktibidad. No? At mahirap dahil ang impeachment takes up about 6 to 7 hours a day, 3 times a week. Tapos pagpasok ng August, budget na, and budget takes about 4 months yan, every day. At least. Then may mga bills pa tayo na mahalaga. So, and then yung mga investigations pa napapasok. So, tinitignan nga namin, talagang napakahirap. In fact, yung committee rooms lang, dahil sa Senate, meron kaming at 12 committee rooms, 3 lang natitira for hearings. Dahil yung 3, nabigay sa prosecution, nabigay sa defense, nabigay sa media. So, rerenta pa kami ng committee rooms sa PICC para magkaroon ng hearing. So, mga ganitong challenges, kailangan harapin at ang amin, kailangan talagang i-schedule lang at makasama yung mga senador dito sa
paggagawa ng schedule. Siguro yun yung kailangan ma-appreciate ng mga mamamayan. Hindi normal yung sitwasyon ngayon. Hindi talaga. Hindi talaga. Hindi. Tama kayo, impeachment is Wala ka taking naman up sinasabing may abnormal. malaking oras ng Senado. Hindi Natutulog pa ba kayo? Well, hirap naman. Meron Baka fresh na fresh naman si Senator. Sa nagdadala lang yan. Nagpapanboying ka. Ano si Doc Guido, kahit mahaba tulog niyan, ganyan pa rin itsura niya. Pa rin, hindi Pero naayos yung Senator Win, the entire Philippines is actually nakatutok sa impeachment trial. Even the Filipino communities abroad ay tutok na tutok, lalo na sa social media. What can you say about your fellow senator judges na may mga posts sa social media na parang, seemingly may kinikilingan? Well, under our rules, kailangan impartial. No? Kailangan impartial ang mga senator judges. And under our rules, lahat na may kinalaman sa impeachment, prosecution, defense, kami senator judge, dapat hindi nagsasalita tungkol sa merits ng case. No? So, and we have to be disciplined enough to follow the rules. No? So, reminder of course sa lahat, no? Whether counsel for the defense, counsel for the prosecution, and senator judges, na wag natin pag-usapan yung merits ng case sa publiko. No? Dahil yan ay nasa rules at mahigpit na pinapatupad yan. Anong tingin nyo, Senator, dun sa comment ng aking idol, si Humba King, Harry Roque, na kayo daw ay mukhang flower base. Uy, ba't ganun? May meme nga yun eh. Oo. Kaya nga sabi ko, mula nung naging Senate President ako, dumami yung memes ko, dumami yung bumabatikos, marami yung mga tumitira, pero kasama talaga yan eh. No? Kasama talaga sa trabaho yan. It comes with the territory. No? Tsaka pag binabanatan kayo ni Humba King, value added sa inyo. In fairness, no? Nabanggit ni Secretary kanina, kaibigan nyo rin si VP Sara. Kamakailan nanawagan siya. Tigil natin ang politika. May gano'n, di ba? So, ikaw ba nararamdaman mo rin, sobra na sa politika ang Pilipinas at kailangan, meron na tayong pagkasunduan, di ba? Hindi yung puro na lang pagkakaiba, pagtutunggali ang pinagtutuunan ng pansin. Baka nasara na yung 4 alas. Bye-bye. Well, itong impeachment talagang hindi natin maiwasan na magkakaroon ng hati. In fact, ako, even before, concern ko talaga yan sa impeachment. Kasi hindi natin maiwasan talaga yan. Lalo na ngayon, hati between the South and the North. So, tama na isantabi muna ang politika para makafocus tayo sa mga halaga natin mga dapat gawin. Pero then again nga, the impeachment, ibabalik at ibabalik yan. And kailangan lang talaga natin na kami, senator judges, constitutional responsibility namin yan. Dapat lang namin gawin yan for accountability, for accountability. And ang goal namin, as much as possible, matapos na kaagad. Whether guilty or not guilty, matapos na at makabalik na tayo sa normal na legislative function ng Senado. Sabi nga ni Michael, yung ating bansa ngayon ay talagang enmesh dito sa politics. Yung polarization between different forces. Yes. Pero ito kasi impeachment is both a judicial and a political process. Correct. Yeah. Again, how do you balance that? No? It's very difficult. Very difficult. I'm sure alam ni Ronald to because matagal nang pinapag-aralan ng political situation natin at political cycle. Pero mahirap. At kanya-kanyang senador, may kanya-kanyang pananaw, may kanya-kanyang political leanings, may kanya-kanyang pag-iisip at napakahirap. No? But ang importante ngayon sa impeachment, maging impartial tayo. At wag natin pag-usapan to sa public. May tinatanong po ang taong bayan, may dalawang issues na nakabinbin. Siyempre, parang pinananabikan o ayaw o kung ano man po. No? May dalawa. Yung una, nag-file sa Supreme Court yung kine-question yung inyong pagiging Senate President, although nag-concede po yung dati natin. Dati pa eh. Hindi ko lang kung anong mangyayari. Pangalawa, ito pong pagtalaga nyo ng presiding officer, may nag-file na rin. How do you go about this, sir? Ano pong ine-expect nyo rin at paano ito itong mga ilalabanan? final nila, meron din itong kaakibat na prayer for status quo ante order. So meaning parang TRO na rin yun. And wala naman nalinabas ang Supreme Court na TRO. So as long as walang TRO, tuloy-tuloy lang ang trabaho. Tuloy-tuloy lang ang impeachment. Actually, bahagi ito nung sinasabi natin na sana maiwasan
dito sa impeachment process, yung politika. Dahil malinaw naman kung sino yung nag-file. Professional filer yun. Hindi ko na mabilang gano'ng karami ang kanyang file. At hindi ko na rin mabilang gano'ng karaming beses siya natalo. Halimbawa, itong usapin ng presiding judge, Senate President, malinaw ang konstitusyon dyan no? Isa lang kasi yung in-specify nila, yung impeachment ng presidente, dapat Chief Justice, yung presiding judge, sa iba, tahimik. At saka, malinaw din sa ating konstitusyon na kung saan tahimik, halimbawa dyan, no? Ay yung Senate ang magpapasya sa kanilang sariling rules kung sino ang magiging presiding judge. No? Kaya kahit halimbawa tayo, meron tayong mga reservation dyan, malinaw yung ating konstitusyon sa usapin na yan. No? Salamat ako kay Ronald na nag-explain. Hindi, yung kasi yung medyo may circumspection yung ating Senate President. Hindi niya pinapatulan lahat yan. No? Kung iba yan, papatulan yan. No? Kung ikaw yun. Meron siyang Tama, sinabi, galing na anak mo, bilib ako sa anak mo. yung tatay niya yung binabanatan. Kaya mahalaga yan yung pagiging fulcrum, no, ay kailangan malinaw yung listahan mo. Ano yung papatulan, ano yung hindi, di ba? Dito tahimik ka lang, dito ay pasa mo na sa iba. O dito ay 4 alas na yan, walang yan no? Yun yung, di ba? May ganun klase. Yun rin yung, sundan ko lang sinabi ni Ronald, talagang kailangan rin talagang i-de-escalate yung situation. Kasi kung lahat papatulan mo, hindi matatapos to. Magiging tit for tat at ang focus lang dito sa drama ng Senado. Kaya ako, in my opinion, ang focus dapat sa trabaho, hindi yung banatan dito, banatan doon. Tama ba ako, Sen, na pag nakikita kitang hindi mo pumapatol o nagpipigil, may dahilan. Hindi dahil sa hindi ka palaban. May dahilan. Ang dahilan nga is gusto natin i-focus ang attention sa trabaho. Hindi yung anong sasabihin mo, anong sasabihin ko. Hindi na matatapos tayo. At talagang sinasadya natin na pababa yung emotions ng mga tao. Kasama na rin kasi mga supporters. At i-de-escalate yung situation sa Senado. At sinasadya yun para ngayon makikita natin na ang tao ngayon nakafocus sa impeachment at susunod nakafocus naman sa mga trabaho. At sinasadyang ganun ang dapat gawin. Ibig sabihin, bawal maging unhinged yung Senate President. No? Hindi katulad ng mga ibang senador dyan. No? Senator, yung napapansin namin sa social media, sa listening namin, na yung mga tao parang gumanda yung impression kay presiding officer Senator Cheese Escudero. Hindi ka panboying ulit ha? Hindi naman. Na parang may ako hindi, Mike. Hindi ba ikaw yung nagsabing Hindi fanboying. Second, hindi ba ikaw yung nagsabing may parang redemption kay Senator Cheese? But anyway, of some sort. So kayo happy naman kayo doon sa Yeah, so far maganda yung start. Again, malaking bagay dyan yung early preparation, malaking bagay rin dyan yung coordination at collaboration at team effort to. In fact, malaking bahagi rin dyan si Senator Cheese dito sa team effort dahil hindi lang siya o hindi lang ako, may mga tao ring nasa likod na nagtatrabaho para maayos. At yun, pinag-uusapan namin ng buo yun. Yung impeachment, hindi ako pupunta sa details, pero parang nababagalan, natatagalan, masyadong technical sa taong bayan. Kunyari, I object. Matagal pa ito, 3 days out of the 90 days. Correct. Kasi kunyari yung video po, alam na, panood natin lahat. Pero kailangan pa 30K, kailangan pa ganyan. Yung mismong tao na... object. Oo, di ba? Ang dami pong ganon. Kayo po ba, kung kayo tatanungin ng taong bayan, ano bang dapat na hulma namin o karakter namin habang nanonood nitong impeachment? Well, hindi mo rin masisisi yung abogado ng prosecution, abogado ng defense. Dahil yan ang training nila bilang mga abogado. No? Pero ang ating presiding officer is both a politician, a lawyer, and also alam niya yung pulso ng taong bayan. So, minamanage niya yan. No? Para
yung importante dyan maintindihan ng taong bayan at minamanage na hindi mawawala sa teknikalidad yung paglalabas ng ebidensya. So, Nakikita ko naman yan in the first 2 days pa lang tayo. I think nakikita ko naman nun. Pag leeway, ang binibigyan nyo sila ng leeway, ibig sabihin, hindi yung parang gusto nyo sila diktahan na, uy, bilisan natin ng konti. Wala mang... I think umpisa pa lang to, no? 2 days pa lang tayo nagta-trial. Tingin ko nagwa-warm up pa lang yung both prosecution and defense at maraming adjustment pa mangyayari yan as we go along. Yeah, may comment dito. Senator, from our more than 9,000 viewers, live viewers. Sabi ni Anton Reyes, Senator Win is incorruptible. He is a dignified and extremely honest gentleman and priest. Wow, extremely honest. Extremely, Extremely honest po kayo. Thank you. Dahil extremely honest po kayo. Alam ko na itanong na ito ng maraming kababayan natin. How do you feel about the Winry? Actually, pigil nga ako itanong to kasi itong katabi ko. Sasabihin ko. Walang ganyan. Supportive siya actually. Supportive. Baka dapat bumisita ka muna kay Papa. Ganyan. Do you think, unusual sa inyo, Winry, yan, parang ganyan. Kamusta po yung relationship nyo ni Senator Risa? And do you see a partnership of in politics, na para in the future you'd be collaborating together in higher office po? Actually, Michael, itong Windy, organic to. Correct. Hindi namin, wala akong hand dyan o wala akong kinalaman doon sa pagbuo. It's really organic. At Pero hundreds of millions of views. Hundreds of millions. Actually, I object, pero sige na lang. Pero I think ang analysis namin is ang tao sawa na sa politika. Correct. Gusto nila manood ng Senado pero sawa na sila sa yung away dito, away doon, yung sumbatan. Kaya naghahanap rin sila ng light moments. Naghahanap rin sila ng I guess ng inspiration, no, in that sense. So nabuo itong hindi ko alam kung sino nagbuo niyan. Hindi po kami. Hindi Hindi ko alam, baka si Ronald. In relation dyan, SP, no? Cambio ako ng konti. Ayan. Lahat kayong magkakapatid, puro kayong mga leaders. Yan. Puro kayong mga politicians. May congressman, may mayor, may cabinet secretary. Nakita ko nga sa isang survey, yung pinaka-much approved na Senate, babasahin ko secretary. yun. Babasahin niyo mamaya, yung kapatid niyo, si Rex. So, paano kayo nag-uusap? No? Paano kayo nag-gather? No? Puro politika ba pinag-uusapan niyo? Kami, Ronald, every Sunday, sacred yan sa pamilya namin. So every Sunday dinner, doon lang kami nakikita ng kasama parents ko, kasama lahat. So yan, sacred yan. Pero may secret kami ni Rex eh. Pareho kaming walang asawa. Buo yung oras namin. I guess nabubuhos lahat. Nabubuhos lahat sa public service. Parehas pala tayo. Parehas pala tayo. Mga binata. Pareho kaming religion. Wala nang kontra. May religion. Kanina ko maambyo sa Sek. Ibabalik ko kasi alam nakatakas ka. Hindi ba dahil, bukod sa Winry, hindi ba dahil sa ikaw ay isang, ano yung word doon sa bachelor? Legitimate or Eligible. Eligible. Akala ko illegitimate. Legitimate saan naman ako. Hindi ba dahil eligible bachelor ka at maraming hindi naman nagnanasa, sorry. Maraming naghahangad na makasama ka, malaman personal. Nanasahan na. Sorry. Yun. Hindi ba dahil doon? Dahil ikaw ay bachelor. Hindi naman, Mike. Kung alam lang ng tao, ang bigat ng stress nitong trabaho to. It's really, lalo na itong bagong role natin, very stressful talaga. At ako naman, ang aking pananaw sa buhay, just do your best. Do it with integrity, do it with dedication. And bahala na sa taas. Yan, ganda. No? Gusto nyo pa malaman ang mga personal na issues at background ni ating Senate President Win Gatchalian? Isasala na natin siya sa Ratata with Senator Gusto ko SP na yata umalis dito. Aksyon ng tanong, tapatan at tarang, tahan.
Tara na, mga atat! Simulan na natin ang Ratatat! Ito po ang Ratatat. Ratsyada tanong, tapatan at tarantahan. Siyempre, isasalang natin si Senator Win dito, di ba? Ang una pong segment ay Pili Nuts. Pipili ka ng isa sa mga sasabihin namin. Yan. Choose one. Una na nga ako. Aso o pusa? Aso. Oo, nga. Ito, Senate President, exercise or diet? Yan. Exercise. Oh. Bilang estudyante, ikaw ba ay bully o nerd? Nerd. Bilang kaibigan sa naliligaw ng landas, do you tolerate or admonish? Admonish. Admonish. Oh. Ay, ako pala, sorry. Bilang anak, ikaw ba ay masunurin o pasaway? Masunurin. Oo. Bilang tito, ikaw ba ay cool or stricto? Stricto ako. Wow. O nga, Bilang kasi senador. pinapamahal mo sa Roblox yung... Oo, kaya ba? Iyak nga kahapon ginawa. Bilang senador, ikaw ba ay sumasabay sa agos o may sariling daloy? Yan. Pag-iisip. Alam ko naman may sariling daloy. Yan. Bilang boyfriend, ikaw ba ay sweet o seloso? Sweet katulad ni Ronald. Sweet na sweet to eh. Do you really want to be associated with sex? Ito naman. Charot o true lalo naman tayo. Ang charot, hindi totoo. Ang true lalo, totoo. True or false? Apektado ka ba ng mga bashers? Charot o true lalo? True la. Lu. Yeah. Akala ko trurot. Sensitive kasi si Sek. Napipikon ka rin ba sa mga kapwa mo senador kapag sila ay pasaway? Ulitin mo, Sek, ulitin mo. Napipikon ka rin ba kahit paminsan-minsan sa mga kapwa mo senador pag sila ay pasaway? Lalo na yung napanood ko na very patronizing noong unang araw. Sinulin. True lalo. True lalo. Napipikon ka rin. Napipikon din. May maraming times rin na. Tao lamang. Tao lang eh. Tao lang tayo. Very good, very good. Senator, may hangganan na rin ba ang inyong pagtitim? Yan yun eh. Oh. Charot o true lalo? May hangganan? May hangganan rin. Yan. True lalo. Kaya lang kailangan Hirap naman itong i-pronounce eh. True lalo. True lalo. True lalo. Lu. Yan. Naniniwala ka ba na ang West Philippine Sea, Batanes at lahat ng nakapaloob sa ating teritoryo ay atin? Atin. Yan. True lalo. True Maliwanag yan, guys, ha? Siyempre atin yun. Kahapon nga, nasa celebration Yan. ako nung 10th anniversary sa DFA. Importante yun. Importante. Wala kayo. Okay. Chulalu, babalu, charot. Kapag kurakot, kahit kaalyado o sa kabilang kampo, dapat ba managot? Yan. Dapat managot. Yan. True lalo. Oo. Kahit mawala na kaibigan. Senate President, susuportahan mo ba ang isang tunay na anti-dynasty bill? True lalo. True lalo. Yan. Thank you. Bukas ba ang iyong pintuan Yan. sa pagtawid Yan. mula sa Senado Yan. sa mas mataas na posisyon? Ayun, Hindi ko na sasabihin kung ano. No? Open ka ba? Charot o true lalo? Hirap yata sa O trurot na lang. skip mo na yan. Skip. Pass. Ay, sige na, last na, Senator Win Gatchalian, our Painom Senate tuloy ako. President. Patapusin ko pag inom mo. Huling tanong, charot ba o true lalo? Naniniwala ka ba na may tamang panahon sa tadhana? Na may isang nilalang Siyempre. na naghihintay para sa puso ni Senator Win Siyempre, Gatchalian? naniniwala talaga ako dyan. True lalo. Sana soon. Ang dami na yung barong mo. Alam niyo ba, Senator? Meron na ako mga ninong, tsaka Yan! Naku, yari ka. Bridesmaid. ring bearer. Flower girl. Alam mo ba, Flower SP, na si Prof. Guido ay malapit na ikasal. Yan! Oo nga. Pero Congratulations. malapit na rin mauntog yung kanyang papakasalan. Kala naniniwala siya eh. Baka maunahan ako ni SP. Sa ating Puro 10,000 single yata dito, di ba? Ay, nako. May isa. May dalawa. Faithful kami dalawa nila. Kasi Uy, tanong single, faithful ka. Ang labo naman ang hugot mo ron. Ibig sabihin, kaming mga single hindi faithful. Faithful. Oo nga. Ganun ba yun? Bawiin mo yan. Bawiin mo. Bawiin mo. Bawiin mo. Bawiin.
Binabawi. Ang ibig sabihin naman, ang faithful sa pagiging single. Yeah! Sa ating 10,200 live viewers, huwag kayong kakalas, magbabalik ang 4 Alas! Yeah! Yan, nagbabalik ko ang 4 Alas together with our Senate President, Win Gatchalian. Sa lahat po ng nagbabalak at interesado, meron pong website siya ngayon, sabi ng kanyang staff, no, na pwede kayo mag-apply sa kanyang puso. Wow, puso talaga. Kanyang pusod. Sa pamilya, yan, pamilya na muna tayo. Pamilya Gatchalian. Diba? Siyempre, itong binanggit mo nga kanina, halos lahat kayo nasa politika. Meron po bang conflict ito? Kasi may pamilya Remulla, nakita mo, parang ombudsman, saka DLG. Papaano po yung dynamics ng pamilya Gatchalian? Yan, sa Actually, ganyan. Michael, napakagandang tanong yan. Kami rin, meron din kaming hindi pagkakaintindihan. Lahat ng, minsan yung ideas namin, iba-iba. At may mga times rin talagang, actually, nag-aaway rin kami. Pero at the end of the day, inaayos namin yun. At the end of the day, hindi namin linalabas sa publiko. Kasi natural yan, hindi naman kakapatid eh, di ba? So, ang importante lang, nare-resolve namin at kami-kami lang yun. So, meron rin, maraming, whether politics, business, or policy, or ideas, hindi minsan iba-iba talaga kami. So, hindi kayo katulad ni Mon Tulfo. Banggit ka na naman pamilya. Hindi, Kanya-kanyang pamilya naman yun. Alam mo, kanya-kanyang dynamics yan eh. Kanya-kanyang dynamics dahil yan. si Mon, very public pag bumalat eh. Sa kanyang kapatid, lalo na kay Ben. Yan. Kanya-kanyang dynamics yan eh. So yung political dynasty, kasi doon din tinatanong kasi nila eh. Ano pong ano nyo dyan sa political dynasty? Actually, yung pinasang batas, do you see it as a solid thing o kailangan pa? Iba kasi yung members ng Senate. correct, Iba sa Senate, iba sa House, malayong malayo. Pero ako, sinuportahan ko yung Senate version. At ang kagandahan, yung mga senador, sinuportahan rin yung Senate version na ang author at ang sponsor ay si Senator Risa. So, sinuportahan namin yun. Dito. Oh, sorry. Yung yung survey mo, baka, yes. baka malaos na yan. Mag-i-intro na yung survey natin. Pero basahin ko lang since wala nang... Ba't puro coaching nasa Facebook mo? Okay. Okay, so anyway, yung sa ating survey... Sandali, basahin... intro kita. Oh. Ito na po. The survey says... Sino ang pinakapogi sa 4 Alas? The survey says... Ito muna, basahin ko yung trending topics. Ito yung mga sinesearch ng ating mga kababayan. Nailang pa rin ako sa balbas mo, parang kailangan, ano? Sige. Sorry. So yung, pero sa lip na 5, may mga tabla kasi. So 7 sila. So number 7, most searched topic sa government and politics, ay? Ben-Hur Abalos, Cabinet Secretary. Kasi kaka-appoint. Number 6, Mau Aplaska, Ombudsman decision. So parang na-dismiss na siya. Mau Aplaska, yes. Number 5, Jinggoy Estrada. Number 4, the Sara Duterte impeachment dahil ongoing siya. Number 3, yung plunder involving si Joseph Espiritu. Isang funder. Number 2, Efraim Genuino, Ano yan? salary claim. Parang nag-claim siya na dapat sweldohan siya doon sa panahon na naging congressman yata siya ng Laguna. Yes. And number 1, yung final na ombudsman impeachment. And then, pupunta naman tayo sa surveys. Yan. Ito, galing sa kakilala ni Sec, yung Publico Survey, Pahayag Survey. Ito yung mga top government officials, approval and trust ratings. At nakita natin dito, doon sa President, Vice President, sa Senate President, sa Speaker of the House, tsaka sa Chief Justice, ang pinakamataas na approval rating ay none other than, andito siya. Wow! Basahin mo naman. Ang approval is? 32. Ang trust is? Ang kasunod niya na approval, si VP Sara with 28. Grabe. So, bumalik na talaga ang tiwala. Ganun ba yun? Parang sinasabi mo? In a way. In a way, na nare-restore yung faith sa ating systems, sa ating democracy. Baka pwede mo rin basahin yung iba. Yes, tama sa survey. Ikaw mabuli siya. Ikaw mabuli.
Meron din, ito may isa pa, from Tangere naman, Marcos, yung nabanggit kanina ni Sec. Hindi, ibig sabihin dun sa Yung sa so yung sa approval rating, Supreme Court. yes, 32, sunod na bata si VP Sara, 28, and then si ang President, third na highest, with 18, and then si Chief Justice with 17, and then si Speaker of the House with 13%. So, sa nakikita ko dyan, kahit mataas yung sinasabi sa kanina, mas mataas ang Congress kaysa sa Senado, ang leaders naman, mas mataas ang Pinakamataas Senado. actually sa Senate President Senate. compared sa Kahit papaano. Speaker of the House. Kahit pa paano, mababatak niya. Matak yung Siya yung head institutions. ng So institution. nakatulong yung meme na flower vase. Sa ulo ba yun? Ako hindi ko gets eh. Hindi ko rin gets. Bumbaking, magayos ka. Okay, yan. Malapit ka na. Ay, nako, malapit na. Ito naman, yung isang survey na nabanggit kanina, yung Tangere survey on Marcos cabinet members' satisfaction and dissatisfaction survey. So, may listahan tayo dito ng yung mga cabinet secretaries. And yung top 5, number 5 si Estrella III sa Department of Agrarian Reform. Sino yun? Number 4, si Francis Tolentino. Kakaupo pala ni former Senator Tol sa DOLE naman. Number 3, sa DOST, kakilala ko to, si Sec Solidum Jr. Mataas ay kakilala mo. Sorry. DOST kasi, science kasi. Uy, magagaling ang programa ng DOST, ha? Yes, yes. Maganda scholarship. Magaling ang kanyan. Tsaka nagpapahiram yan ng walang interes. Yun, Sa mga ating incubators. And number 2 sa DepEd, si Sec Angara. And number 1, the one and only Secretary ng DSWD, si Secretary Rex Sa Gatchalian. Panggatchalian. Ano yan, ang ating bisita? Magkapilido sila. Magkapilido daw. So yun yung ating mga surveys na na-discuss ngayon. And next week, abangan yung mga susunod na surveys. Yeah. May survey din yung Okta, di ba? Kahit hindi ko sigurado kung gaano ka-credible. Yung survey ng Okta, since nabanggit Sa ni West Philippine Sea. Yes, nabanggit ni Sec. Yung tungkol sa West Philippine Sea, na 66% ng mga respondents ay approve dun sa direction ng handling ng administration ng West Philippine Sea issue. So yan nakikita natin. Yung 70 plus, ano yun? Yung 70 plus, teka. Oo. Parang mas kabisado ko pa yung survey. Iba-ibang issue. Ito, Lagay na sa Okta si lagay na sa speak, yung sa West Philippine Sea handling, 13% lang nag-disagree, 66% yung nag-agree. Yung awareness ng West Philippine Sea issue is mga more than 80%. And yung primary gusto nilang mangyari sa West Philippine Sea is to expand naval patrols for the Philippine Coast Guard. Parang may bahagi dyan na yung nagdi-disagree sa foreign policy ng gobyerno in relation sa China, mga 6-7%. Tapos yung nag-agree ay mga 79%. Ayun natin tinutukoy ni Sec. Hanapin ko lang yun. Wala yung sa susunod na Pero bago namin kayo pakawala na SP Win, gusto ko namin malaman, kasi binanggit mo na kanina, yung kahalagahan ng West Philippine Sea, ang Batanes, itong unti-unti habang nagkakaroon tayo ng political impeachment kung ano naman, ito yung ibang bansa na nakiklaim, mga ganyan. Gaano kahalaga po at paano nyo tinitindigan itong ganitong klase? Kahapon nga, nasa event ako ng DFA to celebrate yung 10-year anniversary ng arbitral ruling natin. Importante to dahil dito makikita ng mga ibang kaalyado natin yung commitment natin sa rule of law. No, dahil kung tayo mismo hindi committed sa rule of law, hindi tayo susuportahan ng ibang bansa. So, importante na tayo mismo pinapakita natin yan at kino-commemorate rin natin yan para makita ng mga like-minded countries katulad ng Japan, katulad ng Amerika na committed tayo sa rule of law. I don't want to put you on spot kasi dati may nag-sense of the Senate tungkol doon sa kabilang side. Do you feel that there should be also a sense of the Senate when it comes naman to intindigan naman natin ng sariling atin? Kasi nagpahayag sila pati Batanes, parang lokohan na po ito. Actually, tuloy-tuloy yan. In fact, every time na merong ganitong mga issue, ang Senado mabilis na nagre-responde. Yung pinakahuling pinagbotohan namin ay yung pagkokoordina ng Chinese Embassy doon sa mga
maanghang nilang salita. Opo. Tungkol sa Senado, Ano ba yan? tungkol Oo. sa mga enforcement agencies natin, sa Coast Guard. So yun ay pinagbotohan namin. At unanimous naman ang naging takbo. Sana, no? Yes. Yun ang Pagdating gusto doon natin naman, salita. nakikita ko na unanimous ang sentimento ng Senado. Sige, bago namin pakawalan, Senwin, sa harap ng publiko, ano pong nais nyo ba ipanawagan sa ating mga kababayan? Well, unang-una, maraming salamat sa inyong apat, kay Professor Guido, kay Michael, kay Ronald, kay sa Lovely. anak nyo, kay Lovely. Maraming salamat. Nag-enjoy ako. Yeah, Sa inyo. dapat naman. Oo, Oo. sigurado ako mamaya mas maraming bashers na ako dahil sa inyong apat. Hindi yun totoo sa'yo. Pero kidding aside, thank you sa inyo at sa ating mga kababayan. Maraming salamat sa inyong suporta at pagsubaybay sa Senado. At ang aming pangako naman sa inyong lahat ay balik na kami sa trabaho at bibigyan namin ng atensyon ng mga importanteng problema natin. At hindi lang atensyon, magbibigay rin tayo ng solusyon. Napakasarap pakinggan mula sa ating Senate President Win Gatchalian. Bago namin kayo pakawalan, Thank you. Peter ba? Kayo ba ay namamanata sa katotohanan? Siyempre. Yan. Pumirma po kayo sa aming board dahil kayong pinakamabigat, no? As of date, eh. Oh. Yan. Huwag yung mabigat sa timbang, ha? Ay, balang namin imbitahan si Dito Vice pala si- President, pero hindi ayaw eh. Andito pala si Ridon, eh. Oh, Si yan. Jerry. Si Rafi. Sino pa ba? Yan. Si Rafi Tulfo. Si Sharon, si Senator Rafi. Last week. Yan. Win na win. Win na, ha? For the Gatchalian. win. For the win. Yan po, sa website po. Next ng time, Senate. bumili kayo ng pentel pen, tinta. Thank you. At mula sa wow. Yan. Thank you. May konti kami ano sa inyo. Thank you. Yan. Hindi yung babaeng pumasok, ha? Hindi kasama. Kala ko kasama yun, eh. Hindi. Box yan, box. At yan po si Senator SP Win Gatchalian para sa inyo. Huwag kayong kakalas, magbabalik pa rin ha! 4 Alas! Nag-enjoy ba kayo? Dahil ang studio namin hindi pa rin tapos ngayon sa photo ops. Lahat na lang nagpapakuha dito sa paligid kaya nawalan po kami ng mga camera naman natin. Pumipitik ba yan? Walang camera. Sa atin, wala nagpapakuha. Walang nagpapakuha sa atin. Wala nang cameraman, wala nang director, wala nang lahat. Wala na lahat. Pero kami patuloy dahil meron pa kami mga segment sa inyo. Unahin natin ang... Ang walang iba kundi si nagsimula na yun kanina, pagpapatuloy na ni Sec Ronald ang kanyang walang espadang Bardagula! Tara na, mga mema! Heto na ang Bardagulan! Bawal ang takot! Dapat todo hanggang! Okay. Hindi ko alam sinabi ko. Bardagula! Request ko lang sa Supreme Court, sana bigyan ako ng ibang mag-i-introduce sa akin. Bardagula! Go Hindi, bukas po, Yan. ipagdiriwang natin Yan. ang 10th historic victory natin sa UNCLOS Yan. laban sa isang superpower katulad ng China. 10 years na pala yun. Oo, buong mundo ang nagpapasalamat sa atin dyan. Dahil hindi lang natin na ipanalo yung karapatan natin sa West Philippine Sea, kung hindi napanalo rin natin yung freedom of navigation sa pinakamahalagang waterway sa buong mundo. Mas mahalaga pa sa Strait of Hormuz. Yes. Dahil 40% ng global trade dito dumadaan. At gusto itong sakupin ng isang bansa. Sino kaya? Tayo lamang ang kumontra ron sa UNCLOS at nanalo tayo. At 10 panalo natin Right. bukas. No? At nangyayari ito sa gitna ng patuloy na harassment. Pero mo nung isang araw, kinlaim ng China ang Batanes. Bilang bahagi daw ng kanilang teritoryo. Nakakatawa yan, Sec. Oo. Apal Hindi, books eh. alam nila kasi mahalaga ang Batanes. Mahalaga yan. Dahil kung gusto nilang sakupin ang Taiwan, Batanes at saka ang Taiwan, 100 kilometers lamang ang distansya niyan. Kita mo daw yung Taiwan. At yan ang gateway galing sa Pacific, yung mga tutulong, no? Sa Taiwan, sa Japan, diyan papasok. Kaya gusto Strategic. nilang kunin ang Yeah. Batanes, no? Tapos nagpalipad pa sila ng interballistic missile para Grabe. ipakita na matakot kayo, makayos kayo. Pwede namin gawin sa inyo to, di ba? Pero katulad ni Doc Guido, hindi kami basta-basta natatakot. Right. Kami takot. Kaya
Pero ang mahalaga, habang sineselebrate natin yung anniversaryo natin dito sa victory natin sa UNCLOS, dapat magkaisa tayo. Dapat yung mga taksil at traidor sa ating lipunan ay either magayos o iwaksi na. Yan. Waksi! Oh, iwaksi. Lumipad na, papunta ng China. Katulad ng mga pandyan, no? Yung mga pro-China na mga vloggers na pinagmamalaki pa nila na sila ay binigyan ng libreng biyahe. Pinagmamalaki? Oo. Junket eh. Kaya, kailangan natin gawin within the next 2 years na i-weaponize yung 90% mahigit ng mga Pilipino na tutol sa pananakop ng China sa ating teritoryo. Pero ngayon, ay hindi pa nila ginagamit itong kanilang pagtutol para tutulan din yung mga politiko, mga senador, mga vice president na pro-China. So going into 2028, kailangan idikit na natin yan. No? Yung galit ng mga Pilipino laban sa pagsakop ng China sa ating teritoryo sa West Philippine Sea at yung mga sumusuporta sa kanila. Dapat wag na natin kalimutan yan. Idikit na natin. Kailangan i-associate sila. Yes, at malaki ang tulong dyan ng mga survey firm. Sana. Ang tawag dyan, grudging. No, grudging compliment. No? Compliment. Kaya, itong mga nangyayari sa ating bansa, impeachment, mga anti-corruption, mga trials, no, mga kontra impunity, International Criminal Court, lahat ito ay magkakaugnay. Kailangan, we have to be worthy of the support of the world. Yes. Hindi yung kinakahiya tayo, hindi yung nalilito sa atin, no? Kaya kinakailangan natin going into 2028, a very decisive moment in our history. Tayo ay maging isang malakas at isang marangal na bansa at lipunan. Or else, walang tutulong sa atin. Laban dito sa isang bully. Laban dito sa isang aggressive superpower na ito. We have to be worthy of the support of the world. By being worthy of our people. No? Yun yung mahalaga dito sa labanang ito na wag nating kalimutan. Yan po si Sec. Ron sa kanyang legasiya at ipinaglalaban. Sana po tagtabla naman kayo. Dahil yun nananahimik tungkol dito. Ano wag ibig sabihin pag nananahimik? Prof. Taksil. Hindi naman. Wala ritong gitna. Ikaw ay sang-ayon sa pananakop sa ating teritoryo o ikaw ay kontra. Walang gitna, walang neutral dito. Ang problema, Sek, yung mga kalaban mo, mismong mga kababayan natin, nagbabash pa sa dapat natin silang suotan ng bayong. Para makilala sila bilang mga makapili. Iba na ngayon, wig na. Nawala yung ano. Nahulog. Hindi, may guest tayo Tama. Naka-neutral tayo ngayon. Pero ngayon, hindi na kami neutral dahil wala na siya. Siyempre, sundan na natin ang anak ni Ronald Llamas sa Granadahan with lovely Granada! Ako ba yan? Heto na ang Bardagulan! Bawal ang takot! Dapat Bardagulan din? Ay, Kala ko senator ka. Yun, hindi tayo taksil. Ayun, pag-usapan natin ang pang-red tag. Galawan ng mga taong tila walang sustansya ang utak. Malnourished. O na-dislocate siguro ang utak at napunta sa talampakan. Nag-iisip sa paa. Si Lorraine Panitol ay muli na namang umutot. Ang amoy na yun. Ng pahayag na iniuugnay si Attorney Ligutan sa isang terrorist, quote-unquote, terrorist organization. Bagay na maraming observers, lawyers, at media ang naglalarawan bilang red tagging. Para sa
Yes, grabe. Para sa kaalaman ng lahat, si Attorney Ligutan usa ka bisdak lawyer gikan sa Cebu. Ay, ano yun? Siya ay bahagi ng private prosecution panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya nire-red tag, ha? Ang tanong ko lang kay Lukring Baduy, hindi ka pa ba nadala? Hindi. Once you found guilty by the Supreme Court of indirect contempt dahil sa pangreregtag mo sa isang Manila judge, do I have to remind you of Atom Arroyo's case against you and Jeffrey Celis? Nagbayad ka na ba? Hindi na natuto. Yes. Suspended medical practitioner ka nga pala. For red tagging healthcare workers, this is not a simple name calling. Kapag walang sapat na ebidensya at basta mo na lang iniuugnay ang isang tao sa armadong kilusan o terorismo, you're threatening a person's life, liberty, and security. Kapos na ba sa argumento, kaya red tagging na lang, imbis na sagutin ang punto, sisiraan ang tao, na hala, kung tinuod man kahana, maglatag ng ebidensya, dili magbinaho sa social media. Well, why do I even expect some common sense from people who have already lost their mind to fanaticism and are addicted to Digong's rotten buko juice? Sakit sa tiyan yan. In a democracy, hindi dapat ginagamit ang red tagging bilang sandata laban sa mga abogado, mamamahayag, o sino mang may ibang pananaw. Super intimidated na ba sa isang bisdak? At hanggang ngayon, tapon putik na lang? Liwat-liwat radyod mong mga mahilig sa bloodbath o bloodjuning. Bloodjuning. Ang baduy mo, Lukring. Ginawa mo ng personality ang apelido mo. Apelido ko Granada. Kaya, ayan, pinasabog ko na rin sa mukha mong puro red tag. Because I am not a Granada for nothing. Charis! Shukran. Ay. Ganun ang puso ko ito. Nakakatakot. Bumabati kami kay Attorney Edgar M. Avila and his wife, Bernadette Arevalo Avila, and the entire E.M. Avila Law Office of Baguio City. Salamat. Binigyan ka ng tinapay. Attorney, salamat. So much. Salamat. Yung kay Doc Guido. Sorry. We are breaded. Hindi ko kami tapos. Susunod na ang Fact Sheet! Katotohanan dahil 4 alas. Fact Sheet. Para sa bayan lagi. 4 alas. Uso na ang objection, pero ano na rin ba ang ating dapat isulong? Mauna na nga ako, ha? Itigil na ang pamumulitika. Simulan na ang mga reforma. Ihatid ng tama ang serbisyo publiko sa mamamayan, mga dinastiya, wakasan na. We object! Fact Sheet kayo! Kabi. Mga kurakot! Yan. Mag-iisang taon na mula nang narinig natin ang Mahiyaman kayo! Oo. Nag-iisang taon na mula nang sumigaw sa kalye ang sambayanan na Kulong na yan, mga kurakot! Iilan pa lang ang nakukulong. Kailan pa ang iba? Isunod na! Now na! We object! Fact Sheet kayo! Sobra na ang singil sa kuryente. Ang bill namin ngayon, triple, quadruple, quintuple, ang dami. power companies. Maya din naman kayo, wag pahirapan ang Pilipino. We object! Fact Sheet kayo! Itaas na ang minimum wage sa living wage. Nakakainsulto naman yung 60 pesos. Yes. Ang mga nagbabayad ng buwis, hindi dapat nagtitiis. Right. Ang serbisyo, dapat walang mintis. Kung ayaw niyong maglingkod ng tapat, hindi kayo karapat-dapat. We object! Fact Sheet kayo! Tuloy pa rin ang corruption sa mga ahensya. Hindi pa nga naresolba ang ilang mga diversion sa pondo tulad sa kalusugan at enerhiya. Kahit pinag-utos ng ibalik na, akala nyo ba nakalimutan na namin? We object! Fact Sheet kayo! Ang West Philippine Sea, Atin ito! hindi tayo pasisiil. Kapayapaan ang aming hinahangad, hindi gera. Yan.
Pero ipaglalaban ang teritoryo kapag may naghahangat sakupin ito. We object! Fact sheet kayo! Amin ang Batanes! Yes! Ang Batanes ay bahagi ng Pilipinas. Mga Pilipino ang nakatira sa Batanes. Mga bata ni Xi Jinping. Alis! We object! Fact sheet kayo! Mga politiko, makinig sa daing ng mamamayan. Solusyonan ang mga problema ng Pilipino. Magtrabaho, hindi lang mangampanya. Dahil sa darating na eleksyon, mabibingi kayo sa sigaw namin na We object! Fact sheet kayo! Yan po ang fact sheet. Di ba? Bakit may ganito? Ano yan? Huwag makita yan. Guido Nation. We love you, Guido. Ano to? Maring nagtatanong kayo kung bakit wala po si Alan Herman. Yan. Siyempre, sige, sasabihin na namin kung bakit. Dahil sa aming upo at patola. Usapang pananaw at opinyon. Ating upuan at patulan. Sa Upo at Patola. Sa Upo at Patola. Yan po, pumano po si Kareli Herman. Yan po ang tatay po ng ating Ace of Diamonds sa si Alan Herman. Sabay sa pagpugay namin kay Kareli Herman, palagi tayo sumisigaw ng pagkakaisa. Pero pinagwawatak tayo ng politika. Hindi dapat sa politiko pumapanig, kundi sa kapakanan ng bayan, ng ating pamilya at ng ating kinabukasan. Nakalimutan na ba natin ang respeto sa kapwa dahil abala tayo sa paghahanap, pagkakamali at pagkutsya? Para lang ipagtanggol ang mga paniniwala ng ating mga idolo na may sariling interes na malayo sa ating bituka at sa araw-araw nating pakikibaka. Lalahanin po natin ang sakripisyo ng ating mga bayani para makamit natin ang kalayaan, pagmamahal sa bayan at masigurado ang kinabukasan ng ating kabataan. Isa si Kareli Herman sa mga nanguna sa pakikipaglaban. Walang takot at walang alinlangan. Makamtan lang ang pagkakaisa, mapalaya tayo sa diktadura at maisulong ang mga reforma. Susundan namin ang inspirasyon ng inyong buhay, Kareli, ang mga sakripisyong inyong inalay. Hanggang sa muli at hanggang sa bawat sandali, saludo kami sa inyong paninindigan at pagmamahal sa bayan. I know how many of you here are here for the first time. Each week, the anti-Marcos numbers grow, and the protests get more imaginative. When street marches were banned, they turned to jog-ins without confrontation. There will be no chanting that will provoke the military to do some drastic actions against us. Saludo po, Kareli Herman, sa inyong paglalakbay sa walang hanggan. Saludo, Idol. Sinuwerte ako na makasama si Relly more than 45 years ago. Wow. No, sa mga lansangan, sa mga kalsada, sa mga demonstrasyon. No? At nakilala ko siya, ang taas ng kanyang sense of humor, hindi katulad ng kanyang anak. No? At siya ay napakagaling mag-strategize. No? Hindi rin katulad ng kanyang anak. No? Buti na lang at kahit papano ay nabahiran ng kanyang galing, si Alan Herman. No? Pero seriously, no? The fruit didn't fall too far from the tree. No? Kaya, kanya na, baka hindi nyo naunawaan. Compliment yun. Compliment yun. Hindi ba kahit grudgingly. Grudgingly. Oo. Alan, pupunta kami dyan immediately after the show. Mga kababayan, maraming salamat sa aming pagsama sa amin sa halos 2 oras ng makabuluhang talakayan. Sa bawat issue, may iba't ibang angulo. Sa bawat istorya, may iba't ibang kwento. Himayin natin ang bawat sulok at bawat kanto. Mula sa iba't ibang perspektibo na madaling maintindihan ng publiko. Dito lamang po sa Patrola!